kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ay itong video na to, no? Ito ay pinost ko na dito sa ating YouTube channel. Ang title nito ay Senator Robin Padilla, nagkwento ng walang direksyon. Magulong kwento sa Senado, Senate hearing. Ito na nga. Sino yung mga bumoto dito kay Robin Padilla? Taas ang paa. O, tignan nyo to. Tignan nyo yung nag-number 1 senador natin nung nakaraang eleksyon. Tignan nyo. Tignan nyo yung inupo nyo. Napakagaling magkwento. Sa sobrang galing ng kanyang kwento, walang direksyon. Pero ito lang, no? Ako, personally, ito masasabi ko talaga kay Senator Robin Padilla. Kung hindi mo talaga kaya yung trabaho mo, I think mas maganda kung mag-resign ka na lang. Kasi wala, makikita talaga na hindi mo talaga porte itong trabahong to, yung pagiging senador. Kasi sa pagkukwento mo pa lang magkukwento ka na nga lang, mag-i-speech ka na nga lang, ang gulo pa. Walang direction. Walang direction. At anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. At panoorin na natin tong video na to. Break lang natin ng konti. Break natin kay Bato. Yan. Have your opening statement? Ayan. You have the floor. Binigyan ng opening statement ni Bato de la Rosa itong si Robin Padilla. Your Honor. Thank you. Mabuhay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Una po sa lahat, ako po ay humihingi ng paumanhin. Sapagkat mahal na kaibigan at idolo, ako'y late. Pasensya na. Sapagkat Kalaging late. Kinagaya si Idol. Hindi, joke lang. ako'y may hearing din sa kabila. Napakahalaga sa akin po ng pagdinig nito. Mahalaga daw sa kanya yung pagdinig na yan. Pero may hearing siya sa kabila. Pero sana nga nag-stay ka na lang doon. Hindi, joke lang. Pero mahalaga daw kasi sa kanya to Mahalaga daw Sapagkat, alam niyo po, yung mga idol ko, ang kapulisan, ako'y lumaki kay FPJ. Alam niyo si FPJ, magaling na pulis yun. Idol ko yun. Sabihin, sa pelikula, artista ho ako, action star ako. Alam na namin yan. Action star ka. Isa ka nga sa mga tinitingalang action star sa Pilipinas. 'Di ba? Pag pulis ang pinag-usapan at artista, FPJ, hero. Pag pulis ang pinag-uusapan, artista, FPJ. Okay? Okay? Hindi ba pwedeng Buboy Fernandez, si Eddie Garcia, nagpupulis din ng di ba? Mga palabas din, mga pulis din. Halos lahat naman yata kayo na mga action star, nagpulis na di ba? Pero number 1 talaga ay PJ. Siyempre, wala nang tatalo kay PJ. Number 1 yan, siyempre. Kahit sino tanungin nyo siguro, kahit ako, PJ pa rin. Di ba? Sa lahat ng aspekto, sa pagiging artista, Kunyari, kung kahit anong role pa yan, di ba? Basta siya yung bida, di ba? Siya yung bida, syempre. Pero kahit anong role pa yan, di ba? Si FPJ pa rin ang number 1. Sa lahat. Artista, FPJ, hero. Sa totoong buhay, Bato de la Rosa. Siyempre, kakampi mo yan. Hindi, joke lang. Pero dyan, pagkaaway mo yan, sa tingin ko, hindi mo yan si Bato de la Rosa, di ba? Simple lang naman yan. Siyempre, tropa mo yan. Di ba? Idol.
Parang ano lang yan, mga Tulfo natics o sino idol nila o si Rafi Tulfo. O kahit mali-mali na, o idol pa rin. Hindi, joke lang eh. Joke lang. Pero tropa kasi, di ba? Tropa eh, di ba? Tropa, idol yan. Di ba? Yun eh. Yan yung, totoo po yan ha. Yan po. At yun ang nakita kong sinuportahan ng Pastor Kibuloy. Medyo magulo na yung kwento mo, Robin. Dito pa lang ang gulo na ha. Isipin mo. Pumunta siya sa idol na artista. Tapos, napunta siya sa idol na pulis sa totoong buhay, si Bato. Tapos, napunta siya sa sinuportahan ni Kibuloy. Parang ang gulo nun, Senator Robin Padilla. Yung kwento mo, sana naman, wag pang kanto. Wag yung anong tumatagay lang, wag ganun. Ayusin mo, pag magbibigay ka ng kwento, di ba? Eh, di sana bigyan mo lang naman ng ano, kahit man lang matinu-tinong konteksto. Yung maiintindihan naman ng nakikinig. Di ba? Kasi baka mamaya slow yung nakikinig, kagaya ko. Kasi ako talaga hindi ko maintindihan eh. Sipin mo, pumasok ka sa artista, idol, PJ, sabay Bato de la Rosa, sabay suportado kay Kibuloy. My goodness, ano yun? Anong klaseng kwento yun? Nakita kong sinuportahan ng Pastor Kibuloy. Oh, sinuportahan pala ni Pastor Kibuloy. Di ba ang gulo? Oh, ganun. Huwag yung patikantong kwento. Mahirap yan. Nasa Senado ka. Lagi mo tatandaan pag nagkukwento ka, nasa Senado ka. Marami nakakapanood sa'yo. Ayusin mo. Sayang naman ng binoto ng ilang milyon ba ang boto sa'yo? I think umabot ka ng 16 million. Di ba? Sayang naman yun. Tama ba? Google nga natin para sigurado tayo. Ayun lang. Di pala ako makakapag-Google. Pasensya na. Tingnan na lang natin sa YouTube. Robin Padilla votes. $13 million. Hindi. Si Robin, 25 pala. Umabot siya ng 25 million. Siya yung number 1, pangalawa si Loren, pangatlo si Tulfo na may 22. 25 si Robin. O Robin, in 25 million na bumoto sa'yo, huwag mo naman sayangin yung boto nila. Alam mo, di ba? Magkukwento ka na lang, magulo pa. Di ba? Hirap silang intindihin yan. Ang dami nun, 25 million yun. Yung police, hero. Medyo nagkaroon lang po ng kalungkutan kasi dahil sa video. Alam nyo, ayoko minsan Oh, itong video na to, no. Kung hindi kayo nakakasubaybay sa nangyayari, I think yung ibig niyan sabihin dito, yung video na kung saan sinugod yung hinihinalang nagtatago si Kibuloy doon sa Kingdom of Jesus Christ ba yung church, parang gano'n. Yun yata yung ibig niyan sabihin na video husga dahil Muslim. Ng kalungkutan kasi dahil sa video. Alam niyo, ayoko minsan maghusga dahil Muslim ako. Dito, ininterrupt siya ni Bato de la Rosa. Sa tingin ko, ang sinabi sa kanya, ka na magkwento. Walang kwenta, hindi, joke lang. Ininterrupt siya dito ni Bato de la Rosa. Hindi siya pinagsalita Kasi parang, alam mo yun, yung segue niya, kwento siya, tapos papunta kay Kibuloy. Di ba? Tapos ang kasi dito, ang nangyayari talaga kasi dito, parang pinagtatanggol nila si Kibuloy Di ba? Pinagtatanggol nila si Kibuloy. Yun talaga yung lumalabas dito. Ininterrupt siya. Wag kang tiya. Hindi, joke lang. Ang gulo na nga ng kwento mo, tapos sasali mo pa si Kibuloy. Wag ganon. Hindi, joke lang.
Pero in-interrupt siya dito at hindi ko alam kung ano yung pinag-usapan nila kasi pinatay yung nakita nyo naman dumukod si Bato, di ba? Pinatay yung yung mic. Yan. Para hindi marinig yung binubulong. Duktong ko, boss. Oo, iduduktong ko, boss. Oo. Kami po, iduduktong ko na para shortcut. Kasi ang ganda sana ng gano'n ko, boss eh. Maganda daw sana yung pasok niya. Maganda na ba sana yung ikukwento mo? Kasi in-interrupt ka. Paano namin ngayon makukumbinse yung mga kabataan na pumasok sa ROTC? Kasi alam nyo naman, ang itsura ng mga pulis natin na nakikita sa Davao, itsura ng sundalo. Hindi na itsura ng pulis yun eh. Naka-combat gear, iba na eh. Teka. Ibig mo bang sabihin, para makumbinsi mo yung mga kabataan na mag-ROTC, dapat yung mga suot ng sundalo, ay ng mga kapulisan, hindi dapat parang pansundalo? Hindi dapat nakapang-combat gear? Ganun ba? Kasi kung kung sino man nakakasubaybay nga nito, parang yun nga yung ibig niyang sabihin yung video sa yung sinugod yung kingdom. Panood ko nga sa inyo para kahit papaano may idea kayo kung ano yung ibig sabihin dito ni ni Robin Padilla. Kasi napanood ko to kay kay Direk Freddy Valera. I think yung nakarang Senate hearing to, yung nakarang araw 1 day ago. I think ito. Why? Yung nag-play sila ng video. May nag-play kasi sila dito ng video na naganap dun sa hindi ko mahanap Alam ko sa ito. Yan. Yan lang natin. Why? Anong sabi niya? Saan na yan? Ano to? 1 hour and 46 minutes. 1 hour and 46 minutes. Yan. Ito ata yung gusto niyang sa ito. Panoorin natin to. Yan, June 10 to 2023. Hindi ko sure kung ito yung ibig niyang sabihin Ito yung pinatutukuyan niyang video Pero sa tingin ko parang ito. Ayan. Sa tingin ko mga pulis to PNP SAP, CIDG officer, yan. Parang naka-combat gear na talaga, Pero ang nangyari kasi dito, pinipigilan ng mga tao Yung mga tauhan dyan sa kingdom of Jesus Christ Yun daw yung nangyayari dito Di ba? Parang nakapang sundalo na. Pero ano ba masama kung nakapang high gear talaga sila? For safety naman din yan Di ba? Ano bang masama dyan? Ano bang gusto mo? Naka-bonnet lang. Tapos naka-t-shirt. Hindi, joke lang. Naka-high gear sila. Tingnan nyo, balot na balot. Ano masama dyan? Ayan, nakakagulo yung mga tao. Ayan, Ito lang
kasi no, kung hinayaan na lang sana nila yung mga tao, yung mga kapulisan natin na mag-search diyan sa ano na yan, sa lugar na yan, 'di ba? Eh sana walang problema, 'di ba? Tuloy-tuloy lang ang pasok, investigation, may search warrant naman sila, 'di ba? Kumpleto naman sila ng ng dokumento para haluglugin yung ano na yan, Kingdom of Jesus Christ Church na yan, 'di ba? Ba't, 'di ba? Wala namang masama doon. Ba't kailangan harangin, 'di ba? Pinatergan na. Ano? Nagkakasakitan kasi. 'Di ba? Ba't kailangan kasi harangin? 'Di ba? Unang-una mga otoridad 'yan. May karapatan silang haluglugin 'yan. Ano, bubulol ako doon 'Di ba? Pause muna, technical, pause. Oh, pause na daw. Balik na tayo doon kay kay Paring Robin. Balik na tayo kay Paring Robin, napanood nyo. Yun siguro yung tinutukoy niyang video. Gusto natin, sana ang mga kabataan po natin ay makapasok sa sinusulong din namin na mandatory ROTC. Image yan Alam niyo, dito sa Pilipinas, napaka-importante ng pero hindi naman panira ng image yun Kung yun yung tinutukoy niyang video, no? Hindi naman panira yun para hindi ka pumasok ng ROTC. Di ba? Makakasira ba yun sa imahe ng mga pulis dahil lang haras sila para makapasok lang doon? May karapatan naman sila in the first place. May search warrant, kumpleto. May nahanap silang wanted. Yan tayo sa usaping wanted. Di ba? May warrant to pare, sinahanap nila. High profile, di ba? O gusto nilang tignan kung nandun ba si Kibuloy. So, bakit kailangan harangin ng mga tao? O dahil doon, siyempre yung mga kapulisan natin, kailangan nilang mag-battle gear naman kahit papano. Wala namang masama sa ginawa nila. Anong masama kung nakasuot sila na parang pang-army? Parehas lang naman din yun. Di ba? Anong masama doon? Hindi ko magets yung point dito ni Robin Padilla. Ano ba talaga? Gusto mo ba talagang ipagtanggol si Kibbs? Sayang yung 20M, hindi joke lang. Pero wala akong nakikita. Ako personally, wala akong nakikita doon na makakadismaya na ganun yung suot ng mga kapulisan natin nung sinugod nila yung yung Kingdom of Jesus Christ Church na yon. Propaganda. Pagka hindi maganda propaganda mo, sasablay ka. Kasi yung public opinion. Yan naman tayo lagi. Yes, maano ang public opinion, pero paano naman yung mga kagaya ko? Yung opinion namin. Okay lang naman yun. Kung ako tatanungin, kasi para sa akin, okay lang naman yun. Paano naman yun? Di ba? Anong gusto mong opinion? Yung mga pro lang, yung naniniwala sa sinasabi nyo na mali yung ginawa ng mga pulis. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba, Senator Robin Padilla? Di ba? Sana tulong-tulong po tayo. Dito, meron po tayong mga katutubo. Ang nangyari po dun sa Davao, may katutubong na disgrasya. Meron tayong katutubo. Tingnan mo talaga, grabe ka talaga magkwento. Hindi ko na alam saan ka papunta. Sana ba yung tagay? Hindi, joke lang. Gulo Grabe. Punta ka na naman sa katutubo. May katutubo. Davao, may katutubong na disgrasya. Sana
merong national interest talaga sa gobyerno. Meron tayong direksyon. May national interest sa gobyerno. Meron tayong direksyon. Yung kwento mo nga walang direksyon eh. Hindi ko makuha yung pinaka-point mo. Ano ba talagang gusto mo ipahiwatig? Na mali yung ginawa ng mga pulis. Kaya parang mahihirapan tayo na yung mga kabataan ipasok sa ROTC dahil merong video na kung ano yung ginawa ng mga kapulisan doon sa Kingdom of Jesus Christ na pinasok nila ng sapilitan. Pero in the first place, meron naman silang search warrant at meron silang warrant of arrest. May karapatan talaga silang pumasok doon. Di ba? Kinumpleto ko na yun ha, may search warrant tsaka warrant of arrest. Para wala nang mali. Hindi, joke lang. Hindi, para sure. Di ba? Pero warrant of arrest, sure tayo doon. Di ba? Pinaghinalaan nila nandun si Kibuloy eh. O bakit? Wala ba silang karapatan na mag-search doon? Meron. Di ba? Tapos sa suot nilang parang pansundalo, naka full gear. Di ba? Naka high gear. Masama ba yun? Parang sablay ka doon ah. Sila to Robin. Mahirap sa'yo eh. Kaya ka nahihirapang magkwento kasi hindi mo makuha talaga yung point eh, no? Hanggat buhaghag tayo, kanina, habang ginagawa ko yung assignment ko doon sa susunod kong hearing, pinanonood ko yung hearing ng DPWH ni Senator Bong Revilla. Ang ganda-ganda nung bakbakan. Napunta na naman siya sa iba, no? Grabe yung number 1 senator natin, ganyan magkwento. Daig pa yung kainuman mo sa kanto eh. Ang gulo! Senator Robin, ang gulo! Sobrang gulo! Tapos napunta ka ngayon sa hearing ni Senator. Senator ano? Pangalan nun? Ang ganda-ganda nung Bong Revilla. Bong Revilla. Nakalimutan ko rin ka. Senator Bong Revilla, napunta ka doon. Tapos maganda yung bakbakan. Ang ganda-ganda nung bakbakan. Sa bandang dulo, ang nangyari, patsi-patsi na naman ang programa ng gobyerno. Patsi-patsi na naman. Wait lang. Yun ang Wait lang. Ang nangyari, patsi-patsi na naman ang programa ng gobyerno. Patsi-patsi na naman ang programa ng gobyerno. Nasa gobyerno ka, di ba? Bakit ayaw mo ayusin yung patsi-patsi? Di ba? My goodness. Ganito yung mga binoboto natin. Ganito yung mga inuupo natin sa gobyerno. Tingnan nyo. Patsi-patsi. Yun ang famous na salita doon sa hearing na yun. Patsi-patsi ang programa ng gobyerno. So, ano ang dapat nyong gawin? Ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, ayusin yung patsi-patsi na yan. Hindi yung kayo mismo, nakikisali sa patsi-patsi. Yung kwento mo pala, ang gulo na, patsi-patsi. Senator Robin naman. Pakiayos naman po. Sayang ang pasahod ng taong bayan. Kapag kaganoon po, ang ating kapulisan at ang ating kasundaluhan, hindi na natin ma-distinguish kung sino yung civilian. Tandaan po natin, ang pulis ay civilian in nature. Ha? Ano daw? Ulitin niya natin. Medyo na-slow ko dun Ating kasundaluhan, hindi na kapulisan, at ang ating kasundaluhan. Okay, yung kapulisan, tsaka kasundaluhan. Hindi na natin ma-distinguish kung sino yung civilian. Hindi na natin ma-distinguish kung sino yung civilian.
syempre, madali mo lang ma-extinguish kung sino yung civilian doon. Kasi kung hindi siya nakasuot ng pang-pulis, at saka pang-army, malamang civilian yun. Hindi ko gets. Wait. Titin natin ang konti. Ano ba yan, Senator Robin? Ang ating kasundaluhan, hindi na natin ma-distinguish kung sino yung civilian. Tandaan po natin, ang pulis ay civilian in nature. Ang pulis ay civilian in nature. Ang sundalo ba, hindi ba civilian in nature? Tama ba? Ewan ko. Ang pinagsasabi ni Robin. Sana hindi sila nagmumukhang masyadong sundalo. Oh, yun pala ang ibig niyang sabihin. Dapat yung mga pulis natin hindi nagmumukhang sundalo. Wala namang masama doon. Balikan nga natin yung video. Ito. Ito, I think ito yung pinopoint talaga ni ano eh. Kasi mga PNP ito eh. Mga PNP ito eh. Ayan oh. SAP troops. Hindi, SAP yan eh. Ibig sabihin pag SAP troops. Di ba? Ang SAP, di ba? Pulis ba ang SAP? PNP SAP. Oo, pulis yan. PNP SAP. Oh, di ba? PNP SAP Commando. Oh, PNP. Oh, bakit gano'n naman talaga yung mga ano nila? Mga uniforme nila. Parang pang-army. Tama ba? Oh, dami dito. PNP SAP. Oh, ilang SAP members pinag-aaralang ilagay sa PNP Drug Enforcement Group. Oh. Anong gusto mo? Baguhin yung uniforme nila. Yung parang Police Manila. Ganun ba? Ganun ba yung dapat yung mga nila? Yung natural na damit lang ng mga pulis? Ganun ba? Naka-battle high, sila eh, high battle, yung suit nila, di ba? Ano ba tawag sa ganyan? Battle gear. High battle gear. Di ba? Handa sila kasi nga nagkakagulo oh. Kitang-kita naman dito sa video. Oh. Alam mo, gumamit pa sila ng hagdanan para makapasok. Di ba? So anong masama dyan? Ewan ko talaga kay Robin. Anyway, balik tayo kay Robin. Kasi magkaiba yun. Magkaiba para naman talaga. Sinusulot. Iba naman talaga ang army. Iba naman din talaga ang pulis. Di ba? Iba naman talaga yun. Yung naming mandatory ROTC naman. Pero ang point dyan, may masama ba na halos same lang sila ng uniform? Wala naman siguro. Kasi ang parehas lang naman din ng ng tungkulin yan ng mga sundalo natin at kapulisan. 'Di ba? Ang protektahan ng mamamayang Pilipino, protektahan ng Pilipinas, 'di ba? Mas nga lang ang mga sundalo kasi doon sila nakapunto talaga na protektahan ng Pilipinas. 'Di ba? Pero lahat 'yan gustong protektahan yung mamamayang Pilipino. Hindi ko talaga yung gustong ibig sabihin nito ni Robin Padilla. Na mali ba yung ginawa ng mga pulis na sumugod sila doon na gano'n yung suot nila? Dapat ba yung regular uniform lang ng mga pulis? Pag ganun ba yung nangyari, wala ka ng angal? Ganun ba? Maging maganda lang yung imahe. Hirap na ho si Senator Bato dun. Kung
Talaga pong dumadaan siya sa pinaka mga veteranong senador. Hirap na si Bato at dumaan siya sa mga veterano. Tagay. Para ilaban namin yung ROTC. Para ilaban niya yung ROTC. Kaya niyan. Kasi ako, 100% naman ako approve ako sa ROTC. Sa Pilipinas, isipin mo yung mga ibang bansa. O, di ba? South Korea, may ROTC. Amerika, di ba? Di ba yung ROTC, yung pupunta ka para mag-training ka sa army, di ba? Parang army. Para matuto ka naman kung sakaling parang magiging reserve army ka. Di ba? Ako 100% naman ako dyan. Okay sa akin ang ROTC. Po, magkaroon po tayo ng direksyon. Yun lang po ang pakiusap ko. Senator Robin Padilla, ayusin mo muna yung kwento mo. Bigyan mo muna ng direksyon yung kinikwento mo para ma-point mo kung ano talaga yung gusto mong sabihin. Kasi mag-suggest ka na dapat magkaroon tayo ng direksyon. Ikaw nga mismo hirap ka na i-direksyon yung kwento mo, yung sinasabi mo, yung punto mo. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin na ang pangit ang ginawa nyo? Sana wag nyo nang uulitin yun. Wag na kayo magsuot ng ganyan. Dapat in normal na pampulis lang para ma-extinguish natin kung army ka ba or pulis ka. Dapat ganun. Para yung mga kabataan, mahikayat natin na mag-ROTC. Direct to the point, di ba? Utik kasi na kwento yan eh. Pangkanto eh. Alam mo, nakikipag-inuman lang eh. Kasi yung mga kasama ng senador, paulit-ulit na raw si Joel, muntik nang hinimatay yata dun si Senator Joel sa init ng kanyang damdamin dahil sa... Bakit Joel lang? Sabagay, inulit mo naman, Senator Joel. Sabi ni Idol eh, parang ang bastos naman daw nun. wala naman siyang nakikitang parang direksyon. Kaya sana po, tignan nyo muna kaya yung bakuran nyo. Kung meron bang pinupuntahang direksyon bago kayo tumingin sa direksyon ng iba. Tingin ko yun yung pinakamagandang gawin nyo. Yung direksyon nyo muna. Ano ba talaga yung direksyon nyo? Saan ba talaga papunta yung tinututok nyo? Yung nilalakaran nyo. Saan ba talaga papunta yan? Di ba? Sa pagiging halimbawa natin sa mga kabataan, ako, inaamin ko, siguro naman, pag pinag-usapan yung image sa pelikula, medyo malungkot yun. Pero yung pagbangon, yung ilang beses nakabangon, habang hinahagupit ng kapalaran, magandang halimbawa din po sana. Ganun din po tayo sa lahat. Mas lalong magulo yun ah. Senator Robin. Ano ba? Parang mas lalong magulo yun. Lahat. Ngayon po sana sa lahat pilitin natin, inshallah. Yun lamang po, hiningan mo ako ng opening statement. Pero sana nga hindi na eh. Sinayang mo, ilang minuto to. Sinayang mo yung 3 minutes. Hindi, joke lang. Makikinig lang sana ako, boss. Pero, opo, maraming salamat po. Maraming salamat, Your Honor, Senator Robin Padilla. Anyway, mga master, hanggang dyan lang naman yan, eh, no? O, Senator Robin, ito lang din ang masasabi ko bilang isang mamamayang Pilipino. Kung hindi mo talaga kaya, I think mas maganda mag-resign ka na lang. At saka bago ka magsabi na dapat may direksyon sila, tingnan mo muna yung direksyon mo. Kasi mukhang hindi tatama yung direksyon mo eh. Yung kwento mo pa lang, pa-segue-segue na eh. Hindi na namin makuha yung pinaka-point mo.
Dahil sa sobra mong pa segue. Okay? Tignan mo muna kung talagang may direksyon yung sinasabi mo, no? Anyway, mga master, agad dito lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video, no? Ingat kayo palagi. God bless you po sa inyong lahat. Paalam. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan, laging naninindigan. Pili-pili igising sa himig ng katotohanan. Tititig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may tapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post of vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawa inyong ipihina ay pulo na ang boses sa lahat na laban. Kasama